Ah, quarantine na to ng Pasko. Okay, naalala ko yung nakita ko sa Facebook Ate Da. Yung si Jose Marichan, yung nakalagay is mukhang ako na makikita nyo. Ako na maririnig nyo. Okay, good afternoon po sa inyong lahat. Once again, welcome to our second episode of Life Talks. Okay, so dito po ulit tayo sa Life Talks kung saan we talk about anything and everything under the sun. Of course, with the help of God's Word. So syempre, lagi natin isasama yung salita ng Diyos kasi mga Kristiyano tayo. Tama, Tida? Amen. 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 So, kaya lang, inaayos ko lang din yung internet namin kasi may problema yung internet namin. Okay? So, antay lang mga kapatid ha. Kamusta po kayong lahat? Salamat po sa panonood ninyo. Okay? Maraming. Kaya lang, ayusin na namin yung screen ha. Sige, Tida, go! Salamat po sa pag-join ninyo ulit sa amin. Okay? We greatly appreciate it and we hope that you will be blessed once again this afternoon sa pag-uusapan natin dahil napakaganda po ng topic natin ngayong hapon. Napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayong hapon. Kaya stay tuned. Okay? Stay tuned lang po kayo. Inaayos ko lang ang aming internet kasi nakaganto lang po kami. Yeah, please bear with us para makita namin yung mga comments nyo. Again, this is a talk show. This is a discussion. Kaya please feel free to comment down on the side. Okay? Or down below. Yeah, write your comments, ask us questions, write your suggestions, kung ano yung mga gusto nyo na pag-usapan pa natin. Yes. Kahit ano po, pag-uusapan natin, kahit ano pa yan. But still, again, with the help of God's Word, Amen. hindi yun dapat mawala sa atin. Opo. Amen? Kasi yun po ang ating goal is to spread the Word of God and the love of God to everyone. Okay? Ano ang pag-usapan natin ngayon? Napakagandang tanong yan. Gusto mo na ba? Pwede. Okay, kasi baka kanina pa sila nagtatanong. So, ngayong hapon po, ready na ba kayo? Ano yung pinag-usapan natin Okay. nung nakaraan? Nung nakaraan, recap nga pala. Kung naalala niyo po, ano pong pinag-usapan natin nung nakaraan? Ano? TikTok? Okay. K-drama? O yun? Ang pinag-usapan po natin nung nakaraan, yung tanong namin is, what have you been? Or what are the things that you are busy with right now? Ngayong panahon ng pandemic. Ano yung mga bagay na kinabibisihan mo at kinahuhumalingan mo at pinagkakaabalahan mo? Andun yung pinaflash natin iba't ibang mga bagay na nakita natin ayon sa survey. Yes. Di ba? Ano nga ba yung mga yun? Siyempre, number 1 dyan, ang paborito natin lahat, K-drama. Paborito na natin da? Okay? Siya din. Mga series. Siyempre, series. So we have Netflix, we have TikTok, we have anything na social media related. Social media, Anything YouTube. na nakikita natin sa ating mga smartphones, laptops, tablets, at kung ano-ano pang gadgets na na-invento. So lahat yan, no, normally kinabibisihan natin. And then, of course, we have, ano ba? Mobile games. Yeah, mobile games. Yan, lalo-lalo na sa mga kabataan ngayon. Kahit yung mga maliliit na bata, no? Grabe, makapaglaro. Kaya, before they turn to monsters, we don't want that. Before they go and become selfish. So let them know the value of time. Let them know the value of communicating with the people around them. Yung makipag-usap, no? Actually, Ate Da, kanina, kasi galing ako palengke, bumili ako ng ulam namin, na lungkot ako na natatawa. Kasi, may mga bumibili doon sa suki kong bilihan ng DVD. Okay? May mga magulang na bumibili doon. Bumibili sila ng casing at saka screen protector ng cellphone para sa mga anak nila. Bata pa? Hulaan mo, ilang taon? Yung isa? Kasi BPL, 8, Ay, hindi. 7. 7. Paano mo nalaman? Sabi ko nanay. Kasi nag-aantay ako eh. Dalawa sila dun eh. Nakaharang sila dun eh. Kaya umalis lang ako eh. Sabi nung nanay isa, 7. 7. Grabe, bata pa, no? Vivo Y91. Ako wala akong cellphone. Yung mga 7 years old, naka-cellphone. Kaya binabalibag lang daw at di pwedeng hindi paglaruin. Yung isa ito mas matindi.
Laan mo. 5, Nope. 4, Nope. 3, Nope. higher, lower, Lower. 2, Nope. 1. 1 year old. Grabe naman yun. Ang lupit. Natututo pa lang maglakad yun, pinag-cellphone. Alam mo kung sino bumili? Siyempre yung nanay at tatay niya. Yung lolo. Ay, lol. Ay, ko. Nandun po ako Ay, tabing ilaw kami. Teka lang ha. Ayusin natin. Inalaw kasi ni Ate Da eh. Pop. Ayan, maayos natin si Fiel. Tiel, pakiayos, baby girl. Okay na ba? Bakit kaya? Yan, buti na lang may baby girl kaming mabait. Ayan. Okay? So, yun po ang nakita ko kanina. Lungkot talaga ako kasi, alam mo yun, tatanda at lalaki yung mga anak nilang hindi makakausap ng ayos or yung ugali, monster kasi puro smartphone. Okay? So, yun po ang nangyayari. Sa school po na pinagturuan ng asawa ko, mga grabe ugali, no? Mga rebelde. Oo, grabe. Kasi kinukonsinti ng magulang. So mga magulang, again, it is your responsibility to discipline your children sa mura nilang edad. Okay? Okay, wait, teka lang, ayusin ko ah. Na, ulo lang ni... Kaya, Ayan, okay na. yan! Ay, pasensya na, hindi pa tayo big time. Wala pa tayong mga technical person na mag-aayos. But anyway, so let's move on sa topic natin for today. Napakaganda po ng topic natin for today. Ano po ang topic natin today? Ano da? Ayan, life lessons from COVID-19. Lessons. Ang tanong, may natutunan na po ba tayo? May natutunan ka na ba sa lahat ng nangyari ngayong pandemic na ito, ngayong lockdown na ito, itong COVID-19, o puro pa rin tayo reklamo sa Ano gobyerno? ba yan? Lessons? Hindi ganyan. Ang libro yan. Maraming hindi nagbabasa ng libro. Ito yung sa buhay mo mismo, natutunan mo sa buhay mo. Okay? Ano ba yung mga bagay na natutunan mo ngayong COVID-19? Siguro nakita natin na, ako nakita ko hindi handa talaga ang mundo. No? Sa magandang mga klaseng mga bagay. At nakita mo rin ang totoong ugaling ng mga tao. Dito ko nakita eh. Nakita ko yung mga tao, talagang mga rebelde at yung mga taong wala ng mga Diyos na hindi na sila natatakot na magkasakit ng ganito. Di bali makadamay, basta magawa nila yung gusto nila. Kailangan makapagpagupit ako. Di bali magka-COVID-19. Di bali magka-COVID, basta makapag-beach ako, makapag-party ako. Di bali mahawak ang mga mahal ko sa buhay. Mamblema yung bansa, yung gobyerno. Basta magawa ko yung gusto ko. Diba sa US nga sabi, di ba? Huwag nyo kaming kulungin, nagrarally sila. Ano pinukulong? Para naman sa kanila yon. Grabe ho, ganun katindi doon. Okay? Kaya pati dito sa atin, mga ganun, walang ginawa kundi magreklamo. Kaya tayo sinasabi nga na too much democracy will kill you. Too much. Spoiled masyado. Okay, so yun po mga nakita ko. At yung gobyerno, imbis na magtulungan, ginagawa nagbabangayan. Yeah. Pandemic na po, crisis na po, nagpupolitiko pa rin. Sinisiraan pa rin ang isa't isa. Yeah. Imbis na tulungan ang bawat isa, naninira pa rin tayo. Sinisiraan pa rin natin yung mga kapwa natin, mga mamamayan at mga politiko. Okay, so anyway, let's move on. Ito na, life lessons. Ito po ang pag-uusapan natin today. Actually, kasi nung iniisip ko, pinag-pray ko kay Lord, anong pag-uusapan ulit namin? Nag-uusap kami natin dahil, anong pag-uusapan natin sa Wednesday? May suggestion na siya, pero sabi ko parang gusto ko sundan muna natin yung napag-usapan natin. At sakto po, may nakita akong post sa Facebook, okay, nung nakaraan lang, hindi ko maalala kung kasi kanino eh. Hindi ko maalala kung sino nag-post. Hindi, pangalawa lang yun. Okay? Originally, meron ako nakita eh. Pero yun nga, ang nakita ko, ito. Pinost din natin siya. So sabi ko, baka confirmation na ito ni Lord. Sakto. Okay? So ano po yun? Life lessons from COVID-19. Ano yung mga yun? Una,
life is short. Pangalawa, death is sure. sure. Pangatlo, Jobs are temporary. number 4. For health is wealth. Okay, number 5. Tomorrow is not promised. Hindi mo hawak ang bukas. Number 6 is Eternity is at hand. malapit na pong bumalik ang Panginoon. Okay, at number 7. Number 7, only God can save. Okay, alright. So, may problema kami sa internet namin. Mag-restart tayo ng laptop. Yes, ako na bahala sa restart Okay. ng laptop. Habang nakikipag-usap siya. Okay, so pag-usapan po natin ito isa-isa. Okay? So again, kung may comment po kayo, we will try our best na makita po namin yun. Okay, mag-restart lang kami ng ating laptop. Kasi Pasko na eh. Napagod ka kanta yung laptop. Inabutan ng Pasko. Okay? So anyway, una, life is short. Okay? Totoo po yun. Okay? Sabi ng iba, Ganito. Life is short, so choose happiness. meron naman, Kaya di ba, pag sinabing life is short, choose happiness, akala nila syempre kapag choose happiness, party to, di ba? Tugs, ganun. Ganun sa ganun sa dati namin buhay, tugs, ganyan. kala nila yun yung happy. Pero magkaiba po yung happy sa joy. Tama? Ang happy, madalas temporary lang yan. Okay? Dahil sa material at mga temporal things na nakuha natin. Pero ang joy is, from Joy, eto si Joy. sa loob. Pakita natin, Okay? dapat choose joy. Eternal po yan yung joy. At ang joy po ay nakukuha lang natin yan walang iba kundi sa Panginoon. Okay? Yung, Joy, ganito po yung Joy. yan po si Joy. Okay? Galing po ito kay Lord Joy. Joy? Yan po ang madalas na tinitingnan natin, ang pinipili ng iba. Kaya naman, pag sinabing choose happiness, maiksi ang buhay, kailangan, ang gagawin ko na lahat ng gusto ko. Ay, ikaw, paano ka ginagawa mo dati? Kasi, di ba, naging motto din po namin yun, sabi nila ngayong YOLO, you only live once. So, nung panahon na kami ay payat pa, Hanggang ito. bata-bata pa, syempre, tayo nagtatrabaho sa BPO. itago natin sa pangalang BPO. Call center, ayan. Kaya may mga call Ilan years ka doon? Almost 10 years. Ako mga 8 years siguro. So, tanda ko na pala, no? Ganun po ang buhay namin. Doon po umikot ang buhay namin. Nakita namin lahat. Siguro halos lahat Yeah. ng kabulastugan na ginagawa ng mga tao. All the vices, all the temptations, At everything. kami po, Anything under the sun. kami po mismo ay living testimony ng mga taong nakain ng sistema. Yes. Okay? At muntik pa po kaming maghiwalay. Pero pag-uusapan natin sa susunod na topic. Sabado. So, Stay abangan. tuned Saturday. Okay? Muntik pa po kami maghiwalay dahil sa gantong motto na you only live once. Kaya sabi nga nila, magbisyo ka na. Oo, kasi choose happiness Oo. Happy naman yun. Gawin mo diba? yung mga bagay magpapasaya sa'yo. Uminom ka na, Drink. magyosi ka na, Tubig po. mambabae ka na, magsugal ka na, Party. party ka na, gumala ka ng gumala, magshabu ka ng magshabu. Pero ang tanong ko po, masaya ka ba talaga Are you happy? Or you want joy? sa ganong mga bagay? Kasi, for all I know, I don't know if you're gonna agree with me, but I'm sure marami po sa atin na mag-agree na masaya ka temporary habang ginagawa mo yan. Pero pagkatapos nun, ang resulta may hinahanap ka pa rin kulang dito. May internet ako, laptop. At madalas po, hindi mo pa rin alam kung saan patungo ang buhay mo. Tama, tida? Yeah. Madalas, hindi mo pa rin kailangan po. Sorry. Madalas di mo pa rin makita kung ano talaga ang saysay ng buhay mo. Masaya ka lang pag umiinom ka. Masaya ka pag nasa barkada ka. Pero pagkatapos mo pag nag-iisa ka na, kulang pa rin. At madalas yung identity mo, hahanapin mo sa ibang tao. Tama? Yeah. Pag wala kang kasama, di mo kilala kung sino ka, di mo alam kung sino ka at kung ano ka. Kasi yung identity mo, nakabase sa iba. Okay? Pero, eto po ang tanong dun. You only live once. Then, dapat pala, gamitin mo na ang buhay mo sa tama. Yan. Dapat life is short, do something that matters. Tama. Di ba? Mag-anak ka. Joke lang.
Gamitin mo ang buhay mo. Kasi alam niyo po, ito si Lord may dahilan bakit ka ginawa sa mundo. Bakit ikaw yung, out of million sperm cells ng magulang mo, ikaw yung pinili. Di ba? Yung lumangoy. Ikaw yung pinili na mag-penetrate dun sa egg cell ng nanay mo para mabuo at maging ikaw. Okay? Kasi si Lord may plano sa buhay mo ayon sa Jeremiah 29:11. Gusto ka niya gamitin para sa isang buhay na kasiyasiya, isang buhay na marangal, isang buhay na matuwid, isang buhay na magbibigay karangalan sa pangalan niya. Diba? Pero ito ang ginagawa ng marami sa atin. Ano ang ginagawa? Ang kalaan natin marami sa atin, ang buhay nila is nabuhay lang sila para magtrabaho, diba? Yeah. Kumita ng pera at kumita ng pera, diba? Tapos, mag-anak, magpamilya. Yung iba ayaw pa nga magpamilya, di pa nga naniniwala sa marriage no? Dati ganun din ako. Di ba? Pero nga hindi natin yan tayo. Ang gusto lang nila is kumita ng kumita. Pagkatapos, mamamatay na. Or magbisyo ng magbisyo, maging tambay habang buhay, maging addict, di ba? O kaya pumatay ng tao para kumita ng pera. Hindi ho yun ang purpose ng buhay natin, mga kapatid. Yeah. Okay? Sabi nga po sa James 4:14, napakaganda po nitong verse na to. Sabi doon, babasahin natin siya sa ating Sandata Bible. Sabi dyan, why you do not even know what will happen tomorrow? What is your life? You are a mist that appears for a little while and then vanishes. So mist, ano yung mist? Parang pabango ka lang, no? In-spray, gano'n. Hamog. Hamog, yan. Grabe. Ganun lang. Tayo ay mga hamog at ang buhay natin ay sobrang iksi. So kung maiksi ang buhay, wag mong gawin sa bagay na alam mo magkakasakit ka sa liver kasi inom ka ng inom, di ba? Marami po akong kakilala, mga kaibigan, kamag-anak, mahal sa buhay, na syempre, ang sabi nga is life is short, so choose happiness, di ba? So pag sinabi choose happiness, nandiyan ang mag-inom ng mag-inom, mag-nigarilyo ng manigarilyo, hanggang sa umubo-ubo. Tapos hanggang sa magkaroon na ng sakit sa atay. Ayan. Hindi sila liver lover, my friend. So, dahil doon, nagkakasakit sila, di ba hindi mo hinalagaan yung sarili mo kasi nga, akala nila masaya sila sa ganun. So, tapos pag may problema tayo, di ba, alak dito, alak doon. Pero pag gising mo, ano meron? Di ba? Hangover. May hangover. At ang hangover ay hindi masarap sa feeling, di ba? So, pag sinabing hangover, ewan ko ba? Marami ang wait lang po. Dami ka talastat. And actually, alam nyo, may nagsabi sa akin nung, eto lang few months ago siguro, may nagsabi sa akin, alam mo, mamamatay kang malungkot, miserable buhay mo. Sabi ko, bakit? Kasi wala kang bisyo. Dapat magbisyo ka. Dapat mambabae ka. Sabi ko, sigurado ka? Tapos na po siya na. Sabi ko sa kanya, eto sige. Tanungin ko sa'yo kung sino talaga mamamatay sa ating miserable ang buhay. Ako, mamumuhay akong malinis ang buhay ko, though dati, masama ang buhay ko. Pero ito mamumuhay akong may kalinisan ang buhay ko, mamumuhay akong healthy living. Higit sa lahat, mamumuhay akong sumusunod sa Panginoon. Okay? Wala akong pakialam kung, di ba, mamatay ako, ang kasama ko lang yung pamilya ko, mga asawa ko, mga magulang ko, anak ko, sila lang yung andon, at wala yung ibang tao na wala namang pakialam din sa akin, di ba? Gusto nilang makiramay, di ba? Makikape, makisugal. Yun lang ang gusto nila. Kasi, ang alam ko, pag ako namatay, alam ko kung saan ako pupunta. Di ba? Pupunta akong langit. Kasi sinunod ko ang Panginoon at namuhay ako ayon sa kalooban niya nung ako'y nasa lupa pa. Pero ikaw, sabi ko sa kanya sa taong yun, sige, mag-enjoy ka ngayon. Sugal ka, inom ka, alak ka, mambabae ka, o kung ano na pag gumala ka ng gumala. Pero sa dulo, etong mangyayari sa'yo. Magkakaroon ka ng sakit at mamamatay ka na may sakit. Miserable buhay mo. Higit sa lahat, yung mga taong nagmamahal sa'yo, madadamay. Diba? Yung mga taong nagmamahal sa'yo, iiwanan mo silang may konsumisyon dahil iniwanan mo silang may sakit ka. So, sino talaga sa atin ang mamamatay na miserable? Sabi ko sa kanya, napaisip siya. Diba? Yun ang prinsipyo ko ngayon natin na di bali sa akin, okay, walang makiramay. Basta ako alam ko pagkatapos ko mamatay kung saan ako pupunta. Yeah. Ikaw, sabi ko sa kanya, pagkatapos mo mamatay dahil sa ginagawa mong buhay ngayon, saan ka pupunta? Sa mas mahirap.
Diba? Dun sa kaparusahan dahil hindi ka namuhay ayon sa kalooban ng Panginoon. So, yan po dapat sana maging prinsipyo natin mga kapatid kasi life is short. So, mamuhay ka ng naaayon sa plano sa iyo ng Panginoon. At saan mo malalaman yon? Malalaman mo lang yon sa salita ng Diyos. Kung ikaw ay lalapit sa Panginoon, maglilingkod sa Panginoon. Tama? Okay? Naalala ko yung sabi ni Pastor Jentesen Franklin, na sa isa niyang turo, sabi niya, ang mahalagang buhay, parte ng buhay mo, hindi yung birth date mo at yung death date mo. Tama? Sa lapida, di ba? RIP, tapos born, died, ganito. Ang pinakamahalagang buhay, yung maliit na linya sa gitna. The dash. Ang tanong doon, anong nire-represent doon? Paano ka namuhay? Yeah. Diba? Kasi ang iiwanan mong sa mga tao is yung alaala kung sino ka. Tama? Kung anong klaseng tao ka, anong naiwanan mo sa kanila. Diba? Kung nag-iwan ka ba ng buhay na nakaka-bless o buhay na nakakainis. Diba? Tama ba, Ate Da? Yeah. Kaya mga kapatid, since maiksi ang buhay, mabuhay po tayo ng ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Amen. Okay? Sabi nga ba? Wala na. Next na. Sunod! So next. Ayaw bumaba. Ay, wala pa. Sorry. Wala. Yan. Sabi ng isang cartoon, Favorite ko yan. si Snoopy, cartoon character, sabi niya, "We only live once, Snoopy." Sabi ni Snoopy, "Wrong. We only die once. We live every day." Okay, kasi Snoopy, si Charlie yan. Sabi niya kay Snoopy. Oh. Ngayon, ang resulta po pag ikaw hindi namuhay ng maayos, yung mga, lalo na ngayon, di ba? May COVID, may pandemic, tapos yung iba, matitigas pa rin ang ulo. Lalo sa ibang bansa po, nagrarally pa sila. Nakakalungkot talaga pag tinignan mo sa balita. No? Na sila ay sumusuway pa rin sa gobyerno. Diba? Akala mo mga Diyos sila, hawak nila ang buhay nila. Pag ikaw nagmatigas, okay, dahil you only die once, kasi sabi nga sa salita ng Diyos, diba? For it is appointed for man to die once, and after that, judgment. May paghuhukom eh. Dahil sa katigasan ng ulo mo, eto mangyayari sa'yo, di ba? Asa liyan natin lang. Ayan, yan muna. Yan ang mangyayari sa'yo. Dahil sa tigas ng ulo mo. Di ba? Sakit ang aabutin mo. Di ba? At resulta po ng sakit dahil matigas ang ulo mo, eto ang susundo sa'yo. Yan. Yan. Kilala mo yan? Di ba? Stay home or dance with us. Okay. Pakita nga natin yung video na yan natin. Gusto ko makita yun kasi sikat yan eh. And, Ayan. ayan. Panoorin natin ito. Black lang po. Yan. Gusto mo ba ganyan? Di ba ang saya? Yan ang sasalubong sa'yo. Diba? Saya. So, yan ang, galing mo. Yan ang mangyayari sa'yo, kapatid. Anong gusto mo? Mamuhay ka ng mahaba at makasama mo pa yung mga pamilya mo, mga susunod na lahi sa'yo? O gusto mo, ganyan, sila ang sumalubong at maghatid sa'yo sa huling hantungan mo? Diba? At higit dyan, pagkatapos nyan, may judgment sa mas matindi at mas mahirap na kalagayan. Oh, sorry. Okay? Ang dami po namin commercial break. Ang dami namin technique. Pero yan po, yan yung tinatawag na, yung Janus Dancing Pallbearers. So sabi, yung Pallbearers, yan, ito po yan. Ano tayo ngayon? Trivia. Yan po yung mga tagabuhat ng kabaong. At ito daw pong video na to, it was first uploaded way back 2015, Meet Traveling Sister, sa YouTube. At siya po ay umattend ng funeral service ng kanyang mother-in-law. So,
na-witness niya yung tradition ng Ghana first hand. At ito pong video na to, nung in-upload nito sa YouTube, it gained 4 million views right away. So, sabi, bago naman, ang idea kasi nito is to give the deceased or yung patay a flamboyant or a colorful and upbeat send-off instead of the traditional one. Kasi di ba yung traditional gaya sa mga Chinese, meron tinatawag ng mga, yung sinauna, mga crying ladies. Binabayaran para iyakan yung patay. Pero dito, binabayaran sila para Sumayaw. sayawan ng patay. Pero ang sinasabi po nila dito is sa Ghana, yung mga pallbearers, tatanungin muna nila yung pamilya nung namatayan, syempre, bilang respeto. Gusto niyo po ba na traditional funeral or gusto niyo po ba yung parang dancing? Masaya. Oo. Sa tawag nila is dancing trip to heaven. Kaya nila sinasayawan daw yung patay. So, muli siyang nag-surface sa internet this 2020 or last year yata. And that was through TikTok. Ayan. So, pinaglaruan tayo ng TikTok at nauso muli ang mga pallbearers ng Ghana. Yan. So trivia mga kapatid, at least may idea na kayo kung sino tong inaano nyo, ginagawa yung katatawanan sa TikTok. Yes. Okay? So, life is short. At resulta niyan, yung pangalawa nating topic is death is That is sure. sure. Okay, sabi nga sa Number 2. That is sa sure. Psalm 89, okay, saan na ba yun? Yung kaninang Devo po natin, Psalm 89 verse 48. Who can live and not see death? Or who can escape the power of the grave? Okay, wala ho sa atin kayang takasan ng kamatayan. Okay? Kaya naman, mga kapatid, huwag natin abusuhin ang buhay natin. Diba? Huwag natin abusuhin ang buhay natin. Huwag mo sirain yung katawan mo sa mga bagay na papatay sa'yo. Yes. Sayang ang pagpili ng Panginoon sa'yo. Diba? Sayang yung pagbuhay niya sa'yo, sayang yung pagsama niya sa'yo mula pagkabata mo hanggang pagtanda mo. Kung ganyan lang ang gagawin mo. Diba? Magbibisyo ka lang ng magbibisyo. Diba? At sisirain mo lang ang buhay mo. At hindi mo basihan na ikaw ay mapupunta sa langit kung kahit may bisyo ka pero mabuti kang tao, sabi nila. Diba? Ay tumutulong naman ako. Wala akong kasalanan, wala akong inaaway na, wala akong inaagravyo, diba? Hindi naman ako pumapatay ng tao. Dahil sabi nga po, ang kaligtasan natin ay tanging sa awat kabag ng Panginoon lang. At sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi dahil sa mabubuti nating gawa. Yeah. Kaya wala tayong dapat ipagmayabang o ipagmalaki sa harapan ng Panginoon. Amen? Kaya life is short and death is sure. Magkadugtong yan eh, no? Diba? Dahil may ang buhay, lahat tayo mamamatay. Pero again, ang tanong, paano ka nabuhay? Paano mo ginamit ang buhay na ito? Amen? Sabi din dyan, isa sa pinakamagandang verse na nakita is Matthew 16:25. Sabi sa Matthew 16:25, for whoever wants to save their life will lose it. But whoever loses their life for me will find it. So, di ba sobrang dami yan? Gaya na itong mga to. Yan yung mga tinamaan ng COVID. So, hindi nila alam yung, marami pag tinamaan ka lang ng COVID, ang feeling mo is, meron dong feeling na nag-hallucinate ka because sobrang taas ng lagnat mo. And then kapag gano'n na yung nangyari sa'yo, ang tendency is feeling mo mamamatay ka na daw. Sabi ng mga survivors, ng mga naka-recover. And, you know, a lot of people are trying to save themselves from this pandemic. Like, ang daming ginagawang pag-iingat, nandun mag-hoard ng alcohol, di ba? Tapos, naghahanap ng vaccine right away. At marami pang iba, just to save their lives. Pero sabi ng Bible, maliwanag po, kapag the more na iniingatan mo ang bagay at inuuna mo yun before God, it will be taken away. Yun, patalastas na naman po tayo. Napakaganda po ng ating patalastas. Ayan. So, ako po muna ang maiiwan dito. Wait lang po. Habang ang palatastas natin ay mangyayari sa oras na to. So, napakaganda pong verse na, no? Huwag natin, hindi natin iingatan ang ating buhay. But then, the thing about this is, let's
offer it to the Lord. At hayaan natin si Lord ang mag-ingat ng buhay natin para sa atin. Kasi kung tayo lang, wala tayong magagawa. Minsan, alam mo yun, the more na wala pala akong kausap. Minsan, partner, asan ka? Ayan. Minsan, the more na nag-iingat tayo sa ating buhay, the more na hindi natin alam is nakakasama pa pala siya sa atin. Right? So, yung alcohol ka ng alcohol, di ka na madaliligo. So, ligo mo tayo So, ngayong COVID or ngayong quarantine, hindi lang po tayo puro hugas ng kamay. Tayo din po ay maliligo. Ayan. Kasi baka mamaya ang ipinaligo na lang natin ay ang alcohol. Malagkit po yun, lalo na't mainit ang panahon. Okay. Ayan. So, next. Let's go to the next one. Hey! I'm back. Ayan. Next one. Number 3. Sabi Jobs po, jobs are temporary. Kapatid na Mamaya na yan. Ayan, wala akong ano Jobs are Temporary. temporary. Sorry po Okay? So, alam naman po natin dahil sa lockdown, dahil sa pandemic na ito, marami po sa atin ang natigil ang trabaho. Tama? Marami sa atin ang nawalan ng trabaho, lalo yung mga arawan lang, diba? Siguro nga po iba pa natanggal dahil di kaya ng company nila na bayaran sila o sahuran sila dahil nga sa pandemic na ito. Tama? So marami po sa atin ang nawalan ng trabaho. At alam niyo po, sana may na-realize yung mga tao ngayon na puro na lang trabaho. Diba? Na walang permanente sa mundo. Madami kasi sa atin, lalo na yung mga Kristiyano, na nagkatrabaho lang, nakalimutan na si Lord. Hindi mo na nakita sa church. Nawala na sa ministry dahil doon na sila puro na sila trabaho dahil gusto nilang kumita ng pera at pera at pera at pera. Okay, again, sabi po natin, pinag-usapan natin yung nakaraan, hindi masama ang mga bagay na ito. Yes. Pero anumang bagay na mas pinapahalagahan mo kaysa sa Panginoon, yan ay masama. Dahil at galit ang Panginoon dyan. Okay? Pero sana na-realize natin nung walang permanente sa mundo. Marami po sa atin ang natenga. Kaya nga po marami nagreklamo, di ba? Dahil hindi nabibigyan ng amelioration. Di ba? Kasi kailangan ng pera. Di ba? Pero, ang nakakalimutan ng marami is dapat inuuna natin ang Panginoon na pinagmumulan ng pera. Tama? Tila? Kasi, ang ginagawa natin, puro tayo trabaho, nakakalimutan natin si Lord. Sineset aside natin ang Panginoon. Imbes na si Lord ang inuuna natin, sabi nga sa Matthew 6:33, di ba? Seek ye first, unahin mo ako, at ibibigay ko lahat ng ito sa'yo. Okay? Unahin natin yung mas permanente, yung Panginoon. Dahil siya ang may likha ng langit ng lupa at kaya magbigay, at nagbigay ng kakayanan sa'yo para kumita ng pera at magpayaman at magbibigay sa'yo at kaya magbigay sa inyo ng kayamanan. Hindi yung puro kayamanan, kinakalimutan natin ang source ng kayamanan. Because let's always remember, Colossians 3:22, meron na tayong iisang master. Kahit pa meron kang boss sa trabaho, ang nagbigay pa rin sa'yo ng work yan is not even you to start with. Pero baka meron dyan, syempre, magsasabi na, ako nag-apply Syempre, di ako. Di ba? Ako yung pumasa, no? Wala nga naman i-offer ko sa'yo. But then, the Lord has given that to us. So whatever we work, let's work with it heartily as if we are working for the Lord, not for human masters. Kasi jobs are temporary. At kapag tayo ay nawalan ng trabaho, tiyak mananalangin ka rin naman, di ba? So you will pray for another work. So, Yung iba sa atin, saka lang natututong lumapit minsan sa Panginoon pagka wala ng trabaho. Di ba? Pero makita mo, ma-realize mo, na ang trabaho mo ay hindi Diyos. Mga kapatid, sana po may bigat tong sinasabi ko sa inyo. Ang sinasabi namin sa inyo. Na ang trabaho mo ay hindi Diyos. Na yan, trabaho mo na yun na Diyos mo, kayang tanggalin niya at kunin sa iyo ng totoong Diyos na nagbigay niya sa iyo. Kaya wag mo sanang mas bigyang halaga ang trabaho mo kaysa sa Panginoon. Dahil lahat ng bagay sa mundo ay temporary. At hindi lang po ang jobs ang temporary. Okay? Pati business, balik mo. Ayan. Diba? At disclaimer lang po, pasintabi sa lahat. Okay? Kami po ay hindi pro at hindi anti sa company na ito. Nakaka-sign off lang kahapon. Ako po ay lumaking ABS-CBN. Gusto ko pagmulat po
po yata ng aking mga mata. Si Princess Sarah at ang TV lang nakikita. Ako si BTX. Ayan, BTX. Zenki. Ano ba? Ah, Blue Blink. Blue Blink, Ako mga si Blink. ganyan. Yan. Remy. Yan. Yun. Ano ba? Yun ang mga magagandang Eskwela. Yan. Hiraya Manawari. Napagalataan yung dad mo. Ano ba yan? Yung mga history. Bayani. Bayani. Matinik. Matinik. Di ba? Apple. Yun ang mga nakagisnan namin eh. Tsaka yung mga pampasko mga palabas. Di ba? At mahilig po akong gumala sa halls ng ABS-CBN. Marami akong kamag-anak na nagtatrabaho sa ABS-CBN. At alam ng asawa ko yan, kapag, ano yung palabas na yan? Yung inaabangan ko mga palabas. The Killer Bride. Ewan ko ba sa'yo? Ba't trick mo yung mga ganun? Okay. But anyway, isang bagay po yan, makita natin na hindi lang ang jobs ang temporary. Businesses also are temporary. Marami yung business ngayon ang nagsara dahil sa lockdown. Maraming business ang walang kita dahil sa lockdown. Tama? So, yung mga tao po na puro business, ano po may na-realize kayo? Diba? May na-realize tayo na kayang-kayang kunin lahat ng Panginoon sa atin yan. Okay? Yan po example, di ba? Nothing is permanent. Unang-una po, kami po ay nakikiisa sa mga kakilala namin, Sa mga kaibigan sa namin na nagtatrabaho sa kumpanyang ito, di ba? At alam namin marami sa inyo ang nawalan ng trabaho. Lalo na sa kapwa Kristiyano namin na nagtatrabaho sa ABS-CBN. Tama. Of course, we are deeply saddened sa nangyari ito. And we still pray, of course, sa positive outcome ng sitwasyon na ito. Siyempre, we don't want to lose those people to lose their jobs. At higit sa lahat, diba, nakakalungkot eh. It's the time of pandemic. So, crisis plus another crisis. Pero, going back, patunay po yan na kahit ang ganyan na napakalaking company, kayang patigilin. Tama? Kasi marami ho sa atin, sana maging lesson din ito sa mga employers. Kasi sabi may nagko-comment, di ba? Maraming 11,000 ang mawawalan ng trabaho. Di ba? So, sana sa mga employers po dyan na kung mahal nyo talaga yung mga employees, gawin nyo yung tama. No? Gawin natin yung tama para yung mga employees natin hindi mawalan ng trabaho dahil sa mga kakulangan natin at mga sinadya nating paglabag sa mga batas. Ayan, meron tayong comment. Basahin mo. Darlene, si Tito Dan, alam po, kamusta kayo dyan? Please pray for my business to continue safely. Amen. Lagi po namin kayo pinagpipray. Pero mas pinagpipray po namin na makilala nyo at tanggapin nyo si Lord talaga bilang Lord, Diyos at takapagligtas. Kasi si Lord po ang kayang bigay ng lahat ng bagay. Yes. Okay? Pati yung success ng business nyo, si Lord ang kayang magtumupad yan. Ang gusto niya lang unahin siya. And of course, for this pandemic to end. Kasi syempre, yun yung talagang number one na nakakapag-stop sa lahat ng operations. Business, diba? Lahat work, school, and everything. So, patuloy natin din yan isama. Kasama din po yan lagi sa aming mga panalangin. Kaya, makakaasa po kami. Yan. So again, we are sorry po kasi may kakilala po kami Kristiyano din nagtatrabaho dyan eh. Hindi ko alam, hindi namin kung pwede banggitin yung pangalan niya, pero wag na lang. Pero we are sorry po for you. But then again, sana matutunan natin, may ma-realize tayo na walang permanente sa mundo. Diba? At lalong-lalo na po, hindi naman natin ginajudge, kasi di natin alam talaga ang totoong nangyayari. Diba? Pero hindi natin masasabing hindi guilty. Pero alam mo, Diba? the good thing about that one is, sabi nga nung isang post, sino ba nag-post? Parang si Sue yata, Ramirez? Sue Ramirez, sa Instagram, kanina umaga. Or ABS-CBN artist, yung mga artista nila. Hindi naman, hindi si Bianca Gonzalez, sure na ako doon. Post yun ni Bianca Gonzalez kaninang umaga sa Instagram. At sabi niya, hindi naman daw pababayaan ng ABS-CBN yung mga empleyado niya. Buti So, naman. merong retrenchment parang program for them. And that's good. That only proves na, di ba, yamang sila yung mga nakakaangat talaga sa buhay. May ayuda. Yes, ayuda sa tara, trabaho tayo sa ABS. May amelioration. Yan. Pero napakaganda po nun, tulong. Lalo na sa ating mga kapatid na naman. Tsaka yung sinasabi ko kanina, kasi minsan po
Kasi nag-ano ako dati, nag-service ako sa van, sa GMA. At pareho lang naman sila eh. Sa sobrang pagmamahal natin sa business, sa negosyo, marami po dyan ang hindi na umuwi. Tama? Yeah. Marami sa kanila ang hindi nakikita ang pamilya, araw ng Pasko, New Year, mga mahalagang parte ng buhay nila dahil nasa trabaho. Subsub na subsub sa trabaho. 'Di ba? Sabi kasi required ng pangangailangan ng trabaho mo. Pero as an employer, kung mahal mo talagang employee mo, 'di ba? Sana iniisip mo rin yung kapakanan nila. Sana balance din, 'di ba? So siguro ang sa akin po ngayon is laging may tinuturo ang Panginoon. May tinuturo ang Panginoon sa lahat ng nangyayari sa buhay natin. Kaya sana po may natutunan yung mga tao na concerned sa bagay na ito. Diba? And of course, let's continue to pray. Okay? Wala akong magagawa yung pambabash natin na dami nakikita sa Facebook na Oo, puro bashers. napaka-toxic po. Ilan po natin ang pambabash. Hindi pa siya nakakatulog. Let us pray. Okay? Kasi buti sana kung nagpo-post kayo ng mga comment na hindi maganda tungkol sa government, may nangyayaring maganda. Yung sana lalo na para sa mga nag-aangking Kristiyano, let's help one another in prayer. Kasi wala na ba tayong ibang magagawa kung hindi manalangin. Sabi nga, kapag hindi mo kaya, merong isang kayang-kaya solusyonan ng lahat. At yun ay si Lord. Amen. Tsaka isa pa po, isang bagay na nireveal sa akin ng Panginoon. Lesson din po ito sa mga tao na walang ginawa kundi magbabad kay Cardo. Grabe ka naman. Ako nga mo yung dati, di ba? Si Coco Martin. Na bagay. Di ba? Yung mga taong maghapon magdamag, nakatutok sa TV. Sa puro teleserye. Yung iba pa po mga Kristiyano, na mas babad sila, mas kilala nila yung mga artista kaysa sa mga karakter ng Biblia. Di ba? Na mas may panahon sila, updated sila sa buhay ng mga artista sa mga teleserye, kaysa sa magbasa sila sa salita ng Diyos, kaysa mag-pray sila. Diba? So may lesson po ito sa inyo, sa ating lahat. At least nabawasan yung mga kinabibisihan natin. Diba? Magtiyaga ka doon sa Encantadia. At sa Kambal Karibal. At least, di ba? Diba? At least maging time ka na maisip mo ay parang mas kailangan ko si Lord. Di ba? Kinakalabit po tayo ng Panginoon kasi masyado tayong babal kay Cardo. Yan, nalala ko lang, partner. Kasi di ba, nauso si Killer Bride, hindi niya ako pwedeng pakialaman sa TV. Hindi mo maghuhugas na ng pinggan. Hoy, maghugas ka na ng pinggan, sabi niya gabi na. Sabi ko, teka lang, si Papa Fabio. Kagayan pa ako. Tapos yung anak ko, ganun din, sabi niya, Daddy naman, nanonood pa kami ng Killer Bride. Lalabas na si Camila. Ayan. So, hindi niya kami pwedeng pakialamang magnanay pag nanonood. Ibig sa mag-pray, nakakatulog na lang ako. Hindi kami nakapag-pray as a family kasi nanonood ng Killer Bride. Killer Bride. Kaya at least may tinuturo ang Panginoon. Di ba? May tinuturo po ang Panginoon na pwede na natin ibenta yung mga TV. Ano yan? TV Plus. TV Plus. Pero TV na, baliw. Di ba? So, mga kapatid, jobs are temporary. Businesses are temporary. Everything is But temporary. again, don't get us wrong, okay? Okay? Wala po kami masamang Opo, intention wala dito. ako kaming gustong sabihin masama. And again, we feel sorry sa... Personally, I'm deeply saddened. Tama. Pero lagi natin isipin, kagaya nga nito, Yeah. lalo pag ikaw ay anak ng Diyos. All things work together for good of those who love Him. Mm-hmm. Ayaw maniniwala, bisigaring believe. Romans Maraming Christian 8:20. doon. O si Jim Ogi, mga Christian, sino ba ba hindi ka nabanggit? This is the best time for us as one family, sabi nga kapamilya, manalangin. Mhm. And actually, yung mga nawalan ng trabaho na nagtatrabaho naman ng maayos, ng buong puso, ano yun tawag din, collateral damage. Yeah. No? Na dahil sa kakulangan ng iba, nadadamay sila. Diba? So, lagi ho talagang may ganun. At hanggat nasa puso ng Pilipino ang sumuway, no? Ang makaisa, makaonsi sa kapwa, lagi may madadamay, lagi may damage, may collateral damage, di ba? Pero again, kung ikaw ay anak ng Diyos, naniniwala ka sa Panginoon, hindi ka papabayaan ng Panginoon. Tama, tida? Okay, God will never leave you nor forsake you. Okay, at again, salamat na buhay ka pa rin. At may mga tao na naman sa'yo.
Yan ang kanta namin para sa'yo. Kinanta po namin yung last Christmas party. Tama. Okay. Family is forever. So next! Next topic is Sa lahat ng taong nagdaan. Sige, sabayan. Kasiyahan mo pa himputan. ano yan? Yan, next. Health is wealth. Okay? Kaya po madaming libo-libo ang namamatay dahil marami sa atin ang hindi nag-exercise at puro bisyo at hindi namumuhay ng tama, Ay, teka. ng malusog, di ba? Actually, sabi ko ngayon nung nakaraan yung episode 1, di ba? Na mag-exercise kayo. Ang iba sa atin puro bisyo eh. Di ba? Yung nakakalungkot, di ba, na quarantine na, nagpupukas pa rin ang umiinom, nagbibisyo pa rin. Bihira naman kayo. Di ba? Wala talagang paglalagyan sa ating mga tao no? Kung gusto natin talaga sirain ang buhay natin, ang katawan natin, walang makakapigil. No? Ang pagkabulag ng mga tao ngayon. Kaya ma-realize mo na wealth pala ang health. Ano ba yan? Mag-binder. Na marami yung madaling madapuan ng sakit dahil hindi nag-exercise. Puro bisyo. Tama. Puro kain ng matataba. Ikaw yun. Aray. Hindi, ano lang kasi, puro tayo kain ngayon kasi walang magawa. Diba? Pero nag-exercise po kami dito. Dumbbell, push up, yun po ang magagawa namin. Diba? So, sana po tayong lahat ay matuto tayong alagaan yung kalusugan natin. Dahil sabi ko kanina, mamamatay tayo ng miserable ang buhay. Na nakaratay ka sa ospital, na ikaw mag-isa dahil sa sakit mo. Lalo nga pag tinablang ka ng COVID. Ay, alam mo, Balikan natin itong picture. yan. Yung sa COVID patients. Alam niyo po, kasi nung sumiglab ang COVID, lagi ako nag-search online at lagi ko tinitignan alin doon yung ba't maraming namamatay, alin yung age na maraming namamatay, ano yung reasons ba't sila namatay. And mostly, sa akin mo pag-research, na-discover natin, mga kapatid, na ang mga mas tinatamaan or nagkakaroon ng weak ba? Or mas maiksing buhay, chance ang mabuhay, ay yung mga merong sakit na sa respiratory system. Ano po yung sinasabi namin? Ito normally yung mga talamak manigarilyo, yan, talamak uminom ng alak, talamak sa mga masamang bisyo, siguro hindi naman natin alam kasi kung ano talaga yung lifestyle nitong mga tinamaan na to. But then, di ba, yung mga matatanda na mahina na ang baga, so, what am I trying to say? Maaaring yung kabataan nila kasi hindi naman nila naalagaan mabuti ang kanilang respiratory system. Di ba? Lalong-lalo na sa Pilipinas, nung naalala ko nung pinatupad ni Pangulo na bawal ng manigarilyo, magkakaroon na ng smoking Ban? Ayun. hindi, parang may area lang. Marami ang nag-react. Aba, ayaw nila ng, usok ng, ayaw nilang tanggalin ng usok ng sigarilyo. Pero pag yung paborito mo? Pag nakaamoy ng usok ng Yung baon. kotse or ng bus, Abo yan, ba? smoke belcher sa sasakyan, galit na galit. Iba pa sosit. Baho. Pero makahit-hit naman ang usok ng sigarilyo nila. Di ba? Minsan, ano pa yun? Yung shotgun ba yun? Yung bubugahan ka? Bubugahan ka tapos sisinggutin mo pa? Mas matindi ang epekto nun, di ba? Second hand smoke? Mas cancerous po yun. Gaganon pa sila. Hindi sila nandidiri. Di ba? Pero amoy ng bus, ng kotse, bago. Di ba? Look how twisted our minds are. Yeah? Paano tayo tinitwist ng Diyos ng mundong ito? Kung walang iba kundi ang Diablo. Diba? Kaya po mga kapatid, sana po alagaan natin ang mga kalusugan natin para sa dulo, sa huli, hindi tayo magsisi. Kasi laging nasa huli pagsisisi. Marami yung nakakausap na kung namuhay lang ako ng maayos dati, hindi ko sana dadanasin ito. Diba? Kung sinunod ko lang yung payo nila dati, hindi ko sana dadanasin. Diba? Sabi nga sa Bible, diba? 1 Corinthians 6:19. Sabi dyan, basahin natin. Do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit who is in you,
whom you have received from God. You are not your own. And on verse 20 it says, you were bought at a price. Therefore, honor God with your bodies. Kaya bakit importanteng alagaan mo ang sarili mo? Ako po nagagalit talaga ako. Kapag meron kaming gulam na gulay, tapos yung iba dyan, yan, iba dyan, tamaan sana yung iba dyan. Yan. Yung iba dyan, ayaw kumain, sabihin pa niya, ayaw ko niyan. Sino yan? Yan. So gagawin ko, lalagyan ko siya ng maraming sandamakmak na gulay. At kapag, dati pa pag nagluluto ako, mas marami yung gulay sa laman, galit na galit siya. Sabi niya, matulong natin gulay festival. Yan. Pero dapat kasi, di ba, health is wealth. Sabi nga, kung mahal mo ang kapamilya mo, una mong mahalin ang sarili mo. Bakit? Tanungin mo ako bakit? Bakit? Siyempre, paano mo pa sila masasabihan ng mahal mo sila kung deads ka na? Right? And these patients, they die alone. Mhm. Diba? Saklap, magkakaroon ka ng COVID, hindi mo alam kung mabubuhay ka o mamamatay. Tapos, you will die alone without even the chance of having to say goodbye to your loved ones. Tapos yung mga pamilya mo, patay ka na pala, di pa nila alam. Oo. Hindi ka pa nila may lalamay. Dahil Kasi sa katigasan ng ulo mo. Cremate, abo ka na agad, cremation, di ba? So, nakakalungkot po. Kaya ating ingatan ng ating mga kalusugan. Health is wealth. At para po magamit natin, mapahaba pang buhay natin, mas maranasan pa natin yung yung kabutihan ng Panginoon, di ba? Yeah. Yung pagpapala niya sa'yo, yung maranasan mo, maabutan mo yung mga apo mo sa kalingkingan na sa tuhod, na nabuhay, na masaya, malakas ka pa. Yung lola ko po, 97? Tama ba? Uy, 94. hindi mo alam. 95 ata si Nanay Lorinco. Ay Nanay, matupo ikaw. We miss you so much. Pasensya na po kayo mga lalaki, hindi talaga sila mga special dates. Okay. But anyway, 90s na po ang nanay ko. So, napaka-haba po ng buhay niya at masaya po siya na nabutan yung mga kaapo-apuhan niya. Diba? Kasi inalagaan yung sarili niya. Diba? Kaya tayo po, kung nais natin mabuhay ng mahaba, maranasan natin, ma-enjoy natin yung plano ng Panginoon para sa atin, alagaan natin yung ating mga kalusugan. Yes. Sabi nga din in 1 Corinthians chapter 10 verse 31, so whether you eat or whether you drink, do it all for the glory of God. Mm-hmm. Right? So dapat gawin natin yan ng ang Diyos pa rin ang napapapurihan. Hindi po pwedeng everyday fiesta, everyday panic eating ka kasi wala nang ang makain. Diba? Kasi nga ito ay pandemic. At since templo ka ng Panginoon, hindi dapat alak o nicotine o shabu o drugs ang laman ng Yes. dapat ang Holy Spirit ang laman ng katawan mo. Gulay is like Diba? Dapat yung mga healthy bagay, yung mga bagay na magpapalago sa'yo. yes. Diba? Magpapalakas sa'yo spiritually, lalo na, at physically. Diba? Maging yung happy thoughts. Yes, happy thoughts. Di nyo ba alam, nakakasakit ang nakakahina po ng ating immune system ang mga negative thoughts, tama? Yes. Yung anger. Kaya yung mga galit dyan sa pamilya nila, galit sa mga magulang, galit sa anak, galit sa asawa, galit sa mga tao sa paligid nila, tingnan mo, makamatay ka maaga. Salamat po sa aking kapatid na bunso, kay Jenica, sa pagbili niya ng binder. Nakain tulong. Diba? So, napakasarap po yun na mabuhay ka ng masaya. Na? Yes. Na puno ka ng pagmamahal. Kaya po, mas piliin mo yung choose love, choose forgiveness. Diba? Yun po ang mas magandang piliin natin. Huwag bitterness. Kasi ikaw din ang babalikan yan. Maraming sakit ang dadapo sa'yo. Baka lagi kang palaya. Ang palaya po ay ulam, ha? Hindi po Oo. ito inuugali. Tama. Diba? Huwag ho ganon. Diba? Mas maganda po. Kaya ngayon po sana kung may mga misunderstanding sa pamilya, Learn how to ayusin. forgive kasi nga life is short. Life is Mhm. short. Jesus is the Diba? only cure. Isipin mo yun, tumatanda na lang. Galit pa rin sa isa't isa. Mamamatay na lang, galit pa rin sa isa't isa. Hindi pa rin kaya magpatawad. Di ba? Asa ng maturity. Wala. Tapos sabihin, tumanda na ako. Makinig ka sa akin dahil matanda ako. Mas marami ka alam sa'yo, pero ganun, di ba? Yes. Paano may kinig sa atin yung mga mas bata sa atin kung hindi nakikita sa atin? Tama? Yeah. So, alagaan po ang ating
kalusugan. Diba? It's the greatest wealth that we have, health. Tama. So, if we are to say we love our loved ones, again, take care of yourself para talagang masabi mo mahal mo sila at masabihan mo pa silang mahal mo sila sa mahabang panahon. Saka sabi nga ni Pablo sa Ephesians 5, di ba? Or sa Matthew 22 din, sabi, love your neighbor as you love yourself, di ba? Hindi mo kayang mahalin ang kapwa mo. Sino yung neighbor na yun? Hindi yung kapitbahay, yung pamilya mo. Yes. Diba? Hindi mo kayang mahalin ng totoo o hindi mo kayang pakita ng totoong pagmamahal mo yung pamilya mo kung hindi mo inaalagaan ang sarili mo. Kung hindi mo mahal ang sarili mo. Tama? At hindi po yung selfishness. Hindi yung self-love. Okay? Yun po ay love na nanggagaling sa Panginoon. Kasi una mo, tas love God above all and then love your neighbors, you love yourself. Yes. Unless you learn to truly love God, you can never truly love yourself and you can never truly love your neighbor as according to how God loves you. Tama? Yes po kami ito. Ito Say po, hi. yan. Hi kay Lola Dani at kay Sa Mama mga Evelyn. nanonood, hello po, ako po si Kiel. Ito pong alam namin, ito po ang katunayan na health is wealth. Hindi po, dahil malusog siya. Pero bukod doon, kapag po kami ay, kasi ako po bawal ako magkape. Sabi niya, sige mami, bawal ka magkape ha. Pero pag bibigyan kita, sabi niya, ano yan, every Monday. Ngayon, minsan Tuesday, Wednesday, nakita niya ako nagkape. Mami, Monday ba? Sabi niya, gano'n. Napakapasaway mo, di ba bawal ka sa kape? Tapos gano'n din yung daddy niya. Daddy naman niya, mayak-maya akong magkape. Akala po yata ng daddy niya, winter ngayon at malamig. Gano'n. So, nagagalit po siya. So, gano'n niya kami mahalin. Lagi niyang nire-remind. At siya po, nakakatuwa po ang batang ito kasi health is wealth sa buhay niya. Bakit po? Pag sinabihan namin siya, dahil mataas ang, may problema siya sa UTI, at bawal sa kanya yung kumain ng may preservatives, ganyan. So, pag sinabihan namin siyang bawal kainin, talagang hindi naman po Nakikinig naman siya. Best example. Kasi love namin siya, di ba, little girl? Sige na doon. Kakain na po siya. Kakain ulit. Okay? So, health is wealth, mga kapatid. Next. Kung templo ka ng Panginoon, yung katawan mo, huwag mong abusuhin. Tama? Huwag mong abusuhin ang templo ng Panginoon. Sabi nga din na Pablo, don't be filled with alcohol, but be filled with the Holy Spirit. Okay, yun po dapat tayo. Puno ng Santong Espiritu. Para puno ka ng wisdom, nagagawa mo at pinipili mo yung tama, hindi yung mali. Next. Amen? At sunod na topic is life lesson. Tomorrow is never promised. So Yes. love and appreciate the people who are in your life. So tomorrow is never promised. Okay? Hindi ho natin hawak ang bukas. Okay? Kasi sa mga hindi ho naniniwala, meron din yung mga hindi naniniwala sa Diyos eh. Na hindi na totoo ang Diyos, walang pinagmula ng Diyos. Tanong ko sa kanila, sabi ko, kung hindi totoo ang Diyos, saan ka nang galing? Yeah. Pero lagi kong tanong sa kanila, sabi ko, alam mo ba kung kailan ka mamamatay? Diba? Paano, saan, at anong oras ka mamamatay? Hindi sila makasagot eh. Kasi hindi nila alam at hindi nila hawak ang bukas. Okay? Kaya po, yung mga tao dyan na namumuhay na parang wala silang pakialam sa bukas, sa buhay nila, sa mga tao nag-aalala sa kanila, please, mga kapatid, mag-isip-isip po tayo. Okay? Mag-isip-isip po tayo. Okay? Again, kung may comment po kayo, please shoot in your comments sa ating live para po mabasa namin at ma-shoutout namin kayo. Shoutout Write kay your comments, your, what else? Questions, at kung ano po yung mga bagay na gusto nyo po na pag-usapan namin. Para din po next time, yun naman ang aming topic. Shoutout nga pala kay Rolf. Okay? Kapatid, tuloy ka. Okay, magpakasipag ka. So, tomorrow is never promised. Kaya po anong sabi sa Proverbs? Ay sinabi po sa Proverbs Yes. Sabi si Proverbs, do not boast about tomorrow, for you do not know what a day may bring. Mm-hmm. Meron din niya sa James. Diba? Ano po yung sabi sa James, Ate Da? Sabi po sa James 4,
Yan, malabo po ang mata. For 13 to 14. Sabi dyan, now listen, James O. Santiago, 4:13 to 14. Now listen, who you say today or tomorrow, we will go to this or that city, spend a year there, carry on business and make money. Why you do not even know what will happen tomorrow? What is your life? You are a mist that appears for a little while and then vanishes. So, ang buhay po ay napakabilis at hindi mo hawak ang bukas. Kaya naman yung iba sabi, mabuhay ka na ngayon ng ano, gawin mo na lahat. Diba? Kasi bukas, di mo na alam eh. Diba? Kaya ganito gagawin natin, ganito gagawin natin. Pero tandaan po natin, hindi mo alam kung ano mangyayari sa bukas. Kaya po, sabi po ng isang pastor dati, live your life every day as if it's the last day. Paano yun? Ano ibig sabihin nun? Mamuhay ka ng tama. Yes. Diba? Mamuhay ka ng nagmamahal, mamuhay ka ng sumusunod sa ating Panginoon. Kaya nga sabi sa sa Psalm 90, di ba? Teach us to number our days so that we may gain wisdom. Pag sinabing wisdom, ibig sabihin alam mo yung tama at dapat mong gawin. Amen. Hindi yung kabulastugan at hindi yung puro paninira sa sarili mo. Tama? Ganun mga kapatid. At ikaw mismo, ang buhay mo, namumuhay ka ng tama. No? Ang problema kasi sa mundo natin ngayon, kung gaano ka-twisted ang utak ng tao, kung ano yung mali, yung pa yung masaya tayo eh. Yes. Diba? Mga ganun, di ba? Pagka merong nag-post ng kalaswaan sa Facebook, daming likes. Nag-post ng katawan, pakita ng laman. Diba? Daming likes. Nag-post ng kalokohan, may ginawang kalokohan, ang daming likes. 3 a.m. challenge. Daming 9 share. a.m. challenge. May mga ganun kung anong kalokohan nilalagay, di ba? Daming share. Pero pag nakita mo nag-post ka na pero iilan lang. Yes. Makakakuha ka pa ng bashers. Diba? Pag nag-post ka ng Word of God. For Sabihin pa example. pastor. Yes, banal-banalan ka, mga ganun. Ganun. Ganun po ka-twisted ang utak ng tao ngayon. Diba? Pero ikaw, kung ikaw ay taong may wisdom ka, matututo kang pahalagahan ang buhay mo. At mamumuhay ka sa araw-araw ng may karunan. Marami na nagplano, sige, sa next year, pag-book tayo, ganyan. Wala namang masama sa ganun. Kasi kami rin naman gumagawa ng ganun. But always, with the prayer of God, thank you. And if it's your will, let us do that. Right? So, hindi naman ibig sabihin na pag ganun ginagawa namin, banal na banal namin, di ba? Hindi Tawag naman. doon, dependence. Dependence. Wisdom ang tawag doon. Yes. Dependence mo sa kalooban ng Panginoon. Kasi kami po, testimony namin, we've been doing so many things. We've been deciding so many events in our lives na ayon lang sa kagustuhan sa plano namin. Di ba, Tida? Yes. Kaya, ang laging kaduluduluhan is Palpak. sa black. Di ba? Regrets. Di ba? So, natuto kaming magdumepende sa Panginoon. At nung nangyari po yun, nabawasan kami ng worries. Nabawasan kami ng anxiety. Kasi, kampante kami na may plano ang Panginoon at may gagawin ng Diyos. Di ba? Kasi sabi nga ni Lord, yung mga taong nagtitiwala sa Kanya ay hindi niya pababayaan. Yeah. So yun. Yun ang second to the last. At last topic natin ay... Wait lang, meron pa dito. Ayan. May question dito, sabi dyan, isn't it scary knowing that any time could be the last time you talk to someone? Keep that in mind. Kasi nga, tomorrow is never promised. So, hindi mo alam kung bukas makakausap mo ba yung mahal mo sa buhay. Kaya naman, do not hold any bitterness in your heart. Do not hold any grudges. It doesn't help you. So, do not be, huwag kang hindi mapagpatawad. Kasi, ikaw lang din yung magsasuffer. Ikaw yung magkakasakit, di ba? And not knowing na baka nakamove on na pala yung ibang tao, ikaw na lang yung hindi pa. Tama. Right? And don't let your wrong decisions in the past Affect you. imprison you. Yeah. Diba? Control you. Diba? Marami kasing ganun eh. Diba? Kasi dami kong pagkakamali sa nakaraan ko. Ayoko nang mag-umpisa ulit. Ayoko nang parang wala na silang chance. Actually, tinatanggalan nila ng chance yung sarili nila na magbago at bumawi. Diba?
Hindi, yung mga wrong decisions mo in the past, hanggat nabubuhay ka, kung humingi ka ng tulong sa Panginoon na makabawi ka, magawa mo yung tama. Tama? Tila? Huwag mo hayaan na i-let down ka ng mga nang nangyari sa'yo, yung mga taong nanguhusga sa'yo, ay ganyan ka. Wala kang pag-asa, hindi. Huwag mo hayaan ganun, maging challenge mo yun na mas maging mabuti kang tao at mas mamuhay ka ng ayon sa kalooban ng Panginoon. Di ba? Okay na? Yeah. Susunod. Next. Last but not, Dito. second to the last, sorry. Eternity is at hand. Ano ibig sabihin? God wants to spend or to share eternity with you. Right? Kasi marami nga nagsasabi, wala namang Lord, wala namang eternity, walang forever. Yan. Yan yung bukang bibig ng mundo ngayon eh. Walang forever. Pero hindi natin alam yung forever at nasa Lord yun. At si Lord gusto niya na pakita sa'yo na may forever. Tayo lang naman yung ayaw. Diba? Tayo lang naman yung lumalayo sa Panginoon. Tama. So, ayan. Eternity is at hand. Ibig sabihin, malapit na po magtapos. Yung episode namin ngayon. Ibig sabihin, malapit na bumalik ang Panginoon. Diba? Ang lahat po nang nangyayari sa mundo ngayon, mga gera, mga calamity, mga pandemic, diba? Lahat po yun nasa Biblia. Kung nagbabasa kayo ng Biblia. At signs po yan na malapit na magbalik ng Panginoon. Okay? So it's at hand. God's coming or Jesus' second coming is very near. Kaya mga kapatid, binibigyan pa po tayo ng Panginoon ng chance para magbago. Okay? Para tanggapin ng Panginoon bilang ating Diyos at tagapagligtas at baguhin niya tayo. Para pagdating ng eternity na yan, pagbabalik ng ating Panginoong Jesus, makasama mo siya o makasama ka niya sa langit. The best example of eternity is at hand. It's given to us in the heart of the Bible itself. John 3:16, di ba? Sabi sa atin, "For God so loved the world that He gave us His only begotten Son, that whoever, sino man, sumampalataya sa Kanya at maniwala, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan." So it's a promise given to us. Ikaw na lang ang inaantay ng Lord, maniwala, lumapit at lumapit sa Kanya. Amen. At isa pa pong bagay, huwag mong sabihin, ay bukas na lang ako lalapit sa Panginoon. Kasi wala. Hindi pa sila Tomorrow babalik. is never promised. Oo, maraming ganon. At sabi din ng Panginoong Jesus, walang nakakaalam ni sino man kung kailan ang pagbabalik Yeah. ng ating Panginoon. Di ba? Kaya naman, ngayon ang araw ng kaligtasan. Di ba? Ngayon ang araw na binibigay sa'yo ng Diyos para manumbalik ka, magsisi ka sa lahat ng kasalanan mo. Exactly. Baguhin mo ang buhay mo. Diba? Kami po, salamat na lang sa Panginoon dahil ang daming chances na binigay sa amin ng Panginoon para ayusin ang buhay namin. Diba? Kaya naman, salamat sa Panginoon dahil binigyan niya kami ng chance na ayos ang buhay namin. Diba? At dahil eternity is at hand, who can save you? Yan. Do you know? Baka hindi mo alam. Baka ayaw mo pa rin tanggapin. Baka may iba kang gusto. Okay? Do you know? Only God can save us from this suffering. Tama. So, hindi ang Avengers. Okay? Hindi rin ang mga doktor. They are there to help us. Lalo na sa pag-cure ng mga sakit. Hindi rin si Superman, o si Supergirl, o kung sino pang superhero. Tama. Si Lord lang. At hindi ho ang relihiyon. Walang relihiyon ang kayang magligtas sa atin. Yeah? Kasi kaya po yung mga tao dyan na fanatic sa mga relihiyon, nabuhay akong ganito, mamamatay akong ganito. Hindi, dito ka lang sa samahan namin. Pag wala ka sa samahan namin, hindi ka maliligtas. Di ba? May mga ganun. Hindi ho ang relihiyon ang magliligtas sa iyo. Ang tanging magliligtas sa iyo ay ang Panginoong Jesucristo. Nasa Biblia po yan, Acts 4:12. Di ba? Anong sabi sa Acts 4:12, Ate Da? There is only one name given to which man will be saved. And that name is the name of Jesus. John 14:6. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Di ba? Wala hong ibang daan, hindi si Maria, hindi kung sino mga santo o relihiyon o puno ng relihiyon ang makapagligtas sa atin. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo lamang po. Tama, Tida? Yes. John 3:16 ulit. Diba? For God so loved the world, He gave us His one and only begotten Son. Whoever so believes in Him will have everlasting. Shall not perish and will have everlasting life. Why? Kasi ba't naman gustong-gusto ng Panginoon na iligtas tayo? Kasi Romans 3:23, ano yun?
Romans 6:20. 6:23. Diba? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit, ang regalo sa atin ng ating Panginoon ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan Ni? Kristo Jesus. Walang iba. Si Kristo lang. Lahat po tayo mamamatay. Diba? Dahil sa kasalanan natin. At ang kabayaran po nun ay eternal damnation. Yes. Saan yon? Sa impyerno. Sa dagat-dagatang apoy. Yes. Diba? Pero may libre pong Kaya may kaloob. kanta kami dyan. Yung kanta natin. Kaya po may libre kaloob. Jesus, you're my superhero. Diba? Kaya naman mga kapatid, bago po tayo magtapos, we deeply and we strongly encourage you to come to know Jesus. To come to know Christ. Why? Sa lahat ng nangyayari na ito, no one can save you. Not even your money. Diba? Not even your wealth. Not even your business. Diba? Not even your intellect. Not even your status, yung mga natapos mo sa buhay, mga laki mo, hindi ka kaya iligtas niyan. Kahit ikaw ay doktor, di ka kaya iligtas niyan. Diba? Tanging kaya magligtas sa'yo. And by the way, salut po tayo sa mga doktor na nauna na dahil sa sakit na ito, di ba? Patunay na hindi mo hawak ang bukas, di ba? Pero tanging ang ating Panginoong Jesus lang kaya magligtas sa atin. Di ba? Let me just read to you one verse. Sabi po in Isaiah 43 verses 11 onward. Sabi nun, even I am the Lord, and apart from me there is no Savior. I have revealed and saved and proclaimed, I am not some foreign God among you. You are my witnesses, declares the Lord, that I am God. So sabi po dyan, isa lang. In verse 15 sabi niya, I am the Lord, your Holy One, Israel's Creator, your King. Diba? So walang ibang Diyos kung hindi siya lamang. Even in 1 John 5:20, sabi doon, we are in Him who is true by being in His Son, Jesus Christ. He is a true God and eternal life. The only one who can save us. Yun. Okay. So, bago po tayo magtapos, ang buhay niyo po, ang buhay natin ay may purpose, mga kapatid. Diba? Ang buhay po natin, may plano ang Panginoon. Maganda. Amen? At ang gusto po ng Panginoon, He wants to spend eternity with us. Diba? Hindi lang maganda ang plano ng Diyos sa'yo, gusto pa niyang makasama habang buhay pagkatapos ng buhay na ito dito sa lupa. Diba? With Him for eternity. Yes. Kaya lang, marami sa atin ang ayaw nun. Diba? Mas gusto natin piliin yung mga gusto nating bagay na alam natin ikasisira natin at ikapapahamak natin. Diba? Kaya naman mga kapatid, sana po sa napag-usapan natin may natutunan tayo. Diba? May natutunan tayo. And thank you again for joining us. Thank you for watching. At sa mga manonood po nito, I hope that you would be blessed and you were blessed sa mga nanood. Okay? And just keep tuning into us. Okay? At again, kung may comment po kayo, just comment. Okay? May request po kayo, may suggestion. Just send us a comment ng mapag-aralan po ito at ma-acknowledge po namin. Amen? Okay? So, may sabihin ka ba tida? Okay, so again, sana po may natutunan kayo. Ano yung mga lessons na yun? Bago tayo magtapos. Una, life is short. Death is sure. Jobs are temporary. Lahat po ng bagay ay pansamantala. Health is wealth. Tomorrow is not promised. Hindi mo hawak ang bukas. Eternity is at hand. Malapit na ang ating Panginoon bumalik. And only God can save us. Yeah. Amen? So, yun lang po. At, sabihin ba? Ay kung wala na, let us pray. Okay? Let me pray for you. Father God, thank you, Diyos, sa hapong ito na kami po ay muli binigyan ng pagkakataon na makabahagi ng inyong salita. At salamat, Diyos, sa lahat ng nanood, Panginoon. I pray, Lord God, kayo po ang kumilos sa buhay nila, Panginoon. Just use us, O God, for your glory. And I pray, Lord God, naman mga naging kulang namin, Lord God, kayo po ang mumuno, Panginoon. I hope, Lord God, na naway mga salitang narinig ng mga tao, Lord God, sa oras na ito na nanood, Lord, ay tumimo po ito sa mga puso at isipan nila, Panginoon. And Lord, let them realize, oh God, let them feel, oh God, that that's why they heard your word, your message today, because you love them, Panginoon. We love them, Panginoon. At tanggapin po nila ito talaga namang may bukas sa puso at isipan, Lord God, at may pagbabago sa kanilang buhay. Higit sa lahat, Panginoon, yung kaligtasan po nawa ay
pumasok sa kanilang mga tahanan, sa kanilang mga buhay, Panginoon. Sa mga hindi pa po ligtas, Panginoon. At Lord, ayusin niyo po yung lahat ng relasyon, Panginoon, na sinira ng kaaway, Panginoon. At huwag niyo hayaan, Lord God, ang galit, Lord God, ang mamuno, Lord God, kundi ang pagmamahal ng sige, Lord God, maging malusog po ang relasyon, ang mga buhay, ang pangangatawan ng bawat isa, Panginoon. Turuan niyo rin po kami, Lord God, na i-treasure namin ang araw-araw ng buhay namin. Mamuhay kami, Lord God, na may wisdom, Panginoon. Salamat o Diyos. Lord, kayo na po ang bahala. Lord, continue to be with us, Lord God, as we do this, Panginoon. And Lord, we entrust everything into your hands. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, we pray. Amen. Paalam po sa inyo lahat. See you again this Saturday. Okay? Yeah. In another episode of Live Talk. So again, what you want us to talk about, kindly send us a comment sa watch party o kaya kahit na replay nyo mapanood ko, just send us a comment, send us a message, let us know what you want us to talk about. Amen. Okay? So again, this is Kuya Ran. And Ate Darlene. Okay? Wishing you all good afternoon. Wishing you all birthday. And God bless you all. Okay? See you again. Bye-bye. Bye!